kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga kaluluwa? Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang malayong bukid sa Batangas, kung saan ang isang pamilya ay hinarap ang mga kakaibang pangyayari matapos magkasakit ang kanilang ina. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumilitaw ang mga anino at misteryosong nilalang na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Huwag kayong bibitaw dahil sa bawat hakbang may bagong takot at misteryo na maghihintay sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Leo at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay kong dadalhin sa aking alaala. Nakatira kami sa isang malayong bukid sa probinsya ng Batangas. Napadpad kami dito nang malipat ng trabaho si Papa. Ang buhay namin dito ay simple ngunit puno ng pagsubok. Kasama ko sa bahay ang aking mga kapatid na sina Mikey, Hana at Makmak. Si Mama na si Olivia ay nagkasakit kamakailan lang at mula noon nagbago ang takbo ng aming buhay. Si Papa naman na si Fernando ay tila naging ibang tao mula nang magkasakit si Mama. Sa isang malayong bukid sa probinsya ng Batangas, naroon ang aming tahanan. Ang paligid ay puno ng mga puno ng niyog at mga palayan na tila walang hanggan. Ang hangin ay sariwa, ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa lugar tuwing dapit hapon. Si Mikey, ang aking kuya, ay palaging nakangiti at puno ng pag-asa. Kahit na mahirap ang buhay sa bukid, palagi siyang nag-aalaga sa amin, lalo na kay Makmak na palaging masayahin at puno ng enerhiya. Si Hana naman, ang ate ko, ay matapang at mapanuri. Siya ang laging nagtatanong at nag-iimbestiga sa mga kakaibang nangyayari. Kuya, bakit parang laging galit si Papa? Tanong ni Hana isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Hindi ko alam, Hana, siguro dahil sa sakit ni Mama, sagot ni Mikey na halatang nag-aalala. Napatingin kami lahat kay Papa na tahimik lang na kumakain sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at tila laging malalim ang iniisip. Ang aming ina na si Olivia ay nagkasakit at mula noon nagbago ang aming ama na si Fernando. Naging reclusive siya at bihirang lumabas ng kanyang kwarto. Ang dating masiglang bukid ay tila nawalan ng kulay at saya. Matapos magkasakit si Mama, si Papa ay bihirang lumabas ng kanyang kwarto. Ang dating masayahing bukid ay naging tahimik at puno ng takot. Ang mga palayan na dati puno ng buhay, ngayon ay tila nagiging madilim at malungkot. Si Mikey at Hana ang nag-aalaga kay Makmak at gumagawa ng mga gawaing bukid. Palaging mainit ang ulo ni Papa at madalas na nagiging abusado sa amin. Isang araw, habang nag-aalaga kami ng mga manok, narinig namin ang sigaw ni Papa mula sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ni Hana, pareho naming alam na may masamang mangyayari. Agad kaming tumakbo papunta sa bahay. Mikey, Hana, nasaan na kayo? Sigaw ni Papa na tila galit na galit. Tumakbo kami papasok ng bahay at nakita namin siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mukha niya ay puno ng galit at hinanakit. Ang dating masiglang bukid ay naging lugar ng takot at kalungkutan. Hindi na kami makapaglaro sa labas ng bahay tuwing gabi dahil sa takot kay Papa. Ang bawat araw ay tila isang bangungot na hindi namin matakasan. Minsan, naririnig namin ang mahihinang iyak ni Mama mula sa kanyang kwarto, ngunit hindi kami makalapit dahil sa takot kay Papa. Ang mga gabi ay lalong naging mahirap dahil sa mga kakaibang tunog na naririnig namin mula sa labas ng bahay. Parang may mga anino na gumagalaw sa dilim. Kuya, natatakot ako, bulong ni Hana habang yakap-yakap si Makmak. Huwag kang mag-alala, Hana. Nandito lang ako, sagot ko. Pilit na pinapalakas ang loob niya.
Isang araw sinubukan ni Hana na pumasok sa kwarto ni Mama upang alamin ang kalagayan niya. Ang kwarto ni Mama ay madilim at malamig at may amoy na hindi namin maipaliwanag. Nahuli siya ni Papa at malupit na pinarusahan. Narinig ko ang sigaw ni Hana mula sa labas ng kwarto at tumakbo ako papunta doon. Ngunit huli na. Nakita ko si Hana na umiiyak sa sahig. Ang kanyang likod ay puno ng pasa. Hana, bakit mo ginawa yan? Tanong ko habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Gusto ko lang makita si Mama, sagot niya, nanginginig pa rin sa takot. Kuya, nakita ko si Mama sa gubat. Bulong ni Hana sa akin habang pinupunasan ko ang kanyang mga sugat. Huwag kang magsalita ng ganyan, Hana. Hindi totoo yan, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa kabila ng sakit, sinabi ni Hana na nakita niya si Mama sa gubat. Ngunit hindi ko siya pinaniwalaan. Baka nagkakamali ka lang, Hana. Huwag ka nang ulit pumasok sa kwarto ni Papa, sabi ko sa kanya. Sinubukan kong kalmahin si Hana at pinayuhan ko siya na mag-ingat sa aming ama. Alam kong mahirap ang aming sitwasyon, ngunit kailangan naming magtulungan upang malampasan ito. Isang gabi, biglang nagkasakit si Makmak. Ang kanyang katawan ay mainit at siya ay nanginginig. Abala ako sa pag-aalaga kay Makmak habang si Hana naman ay naghanap ng gamot sa aming maliit na botika. Habang abala ako sa pag-aalaga kay Makmak, bigla itong nawala. Tumakbo kami ni Hana sa buong bahay, ngunit hindi namin siya makita. Kuya, nasaan na si Makmak? Sigaw ni Hana na puno ng takot. Baka nasa labas lang siya, sabi ko. Kahit na alam kong hindi siya basta-basta umaalis ng bahay. Huwag kang mag-alala, Hana. Hahanapin natin siya, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Lumabas kami ng bahay at naghanap sa buong bukid. Sa aming paghahanap, nakita namin ang isang nakakatakot na nilalang na kamukha ni Mama na dinadala si Makmak papunta sa gubat. Ang kanyang mga mata ay puno ng dilim at ang kanyang ngiti ay malamig. Kuya, ano yan? Tanong ni Hana, nanginginig sa takot. Ay, hindi ko alam pero kailangan nating sundan. Sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob ko. Habang sinusundan namin ang nilalang, naririnig namin ang mahihinang iyak ni Makmak. Tulungan niyo ako, sigaw niya na lalong nagpatindi ng aming kaba. Kuya, si Mama ba yan? Tanong ni Hana habang nanginginig sa takot. Hindi ko alam, Hana, pero kailangan nating sundan siya, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Lumalim ang gabi at ang dilim sa gubat ay tila mas sumisikip. Ang mga anino ay tila gumagalaw at sumusunod sa amin. Habang sinusubukan naming hanapin si Makmak, napagtanto namin na ang nilalang na iyon ang responsable sa mga naunang pagkawala kasama na si Raul. Ang aming mga alaala kay Raul ay bumalik at ang sakit ng kanyang pagkawala ay muling sumiklab sa aming mga puso. Kuya, si Raul din ba? Tanong ni Hana, naalala ang aming nawawalang pinsan. Oo, Hana. Kailangan nating maging matapang, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nalaman naming ang nilalang ay hindi talaga si Mama kundi isang masamang espiritu na nagkukubli bilang aming ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan at ang kanyang ngiti ay malamig at walang buhay. Hindi ito pwede, bulong ko sa sarili ko habang iniisip kung paano namin maililigtas si Makmak mula sa masamang espiritu. Kuya, paano natin siya maililigtas? Tanong ni Hana habang umiiyak. Hindi ko alam, Hana, pero kailangan nating subukan. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang aming mga alaala kay Mama
ay nagmistulang bangungot habang unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Ang bawat hakbang namin ay puno ng takot at pangamba, ngunit hindi kami sumuko. Alam naming delikado, ngunit kailangan naming iligtas si Makmak. Ang bawat hakbang namin ay puno ng kaba at takot, ngunit hindi kami sumuko. Sa kabila ng aming pagsusumikap, hindi na namin muling nakita si Makmak. Ang sakit ng kanyang pagkawala ay hindi maipaliwanag at ang aming mga puso ay puno ng kalungkutan. Naiwan kami ni Hana na puno ng kalungkutan at takot. Alam naming hindi na namin makikita ang aming kapatid. Ang bukid ay nanatiling tahimik at puno ng mga alaala ng aming mga nawalang mahal sa buhay. "Kuya, paano na tayo?" tanong ni Hana habang umiiyak. "Hindi ko alam, Hana, pero kailangan nating magpatuloy," sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa bawat sulok ng aming tahanan, nararamdaman namin ang presensya ng espiritu na nagdala ng dilim sa aming buhay. Ang bawat hakbang namin ay puno ng takot at pangamba, ngunit hindi kami sumuko. Ang bukid ay nanatiling tahimik at puno ng mga alaala ng aming mga nawalang mahal sa buhay. Alam naming hindi na namin sila makikita, ngunit kailangan naming magpatuloy sa buhay. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. At minsan, ang mga pinakamalapit sa atin ang nagdadala ng pinakamalaking takot. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, paalam at sana'y hindi kayo bisitahin ng mga anino ngayong gabi.